Magandang hapon po sa inyo. Ang oras ay 2:00 ng hapon. At nag-list down ako ng ang mga nais kong i-topic ngayon. Siguro, ayun yan. Meron siyang 0 to 9. Kwentong Pag-umaka, Quezon. Ayun nga. Siguro, number 1, ikuntusin nyo maigi yung inyong mga motor o yung ating mga motor. Kagaya nung bago kami tumakbo, china-install ko yan. Tapos yun nga, dito, nilagyan ko rin ng tire sealant na bago para hindi delikado kumbaga. May tumusok man sa ating gulong, hindi tayo kakabahan. Alam nyo na kasi, kagaya niyan, gabi ang takbo namin, 10:30 ng gabi hanggang pa umaga, pa madaling araw. Alam nyo naman, pag ganong oras, wala naman halos bukas na vulcanizing. Kaya, makabubuti na i-change oil natin yung motor para sa makina niya, para maganda yung sirkulasyon ng langis sa makina. At yun nga, lagyan ng bagong tire sealant kung maaari. Gaya kasi yung kasama namin na naka-Aerox, bagong labas yung Aerox niya, walang tire sealant. Pag uwi, yung sa kwento, dahil humiwalay naman na kaming mag-ama, nadapaan siya, na-flat yung harap niyang gulong. Kasi walang tire sealant. Alam nyo na, yung issue ko nga daw sa Honda Beat, yun nga ang mangyayari dyan. Pagka wala kang tire sealant, malamang dapaan ka ng gulong. Buti na lang, nadapaan siya, umaga na. May mga bukas na vulcanizing. Si John Okbe, naka-Aerox. At yun nga, yung number 1, kanina yung 0. Syempre, pag inundisyon natin yung motor, i-condition din natin yung sarili natin. Gaya ngayon, may sakit ako, 2 araw na ako hindi nakakapamasada ng tricycle, hindi tayo pwedeng bumiyahe ng single ng motor pag ganito na nahihilo tayo. Sinundo ko kanina yung anak ko sa eskwela para ako masusuka dahil nahihilo ko. Pinilit ko lang baka kasi sakaling okay na. Kain ako ng prutas, kain ng kain para makabiyahe na ako bukas. Hopefully, sana loobin ng Panginoon na makabiyahe na ako bukas. So, yun no, yung number 1. Tapos yung 0, kondisyon din natin yung ating sarili sa pagtakbo ng single na motor. Lalo na long ride ang tatakbohin natin. At number 2, magdala po tayo ng kapote. Kasi yung isang kasama namin, nung tumakbo kami ng Pag-umaka, walang dalang kapote. Kaya, yun, naka-jacket lang siya. Basang-basa siya. Kami halos lahat ay may dalang kapote. Kaya kung maaari po, kung tatakbo kayo ng long ride, long drive na single lang motor, magdala po tayo ng kapote. At yung number 3, pag nagpagas po ang mga kasamahan natin o kasama natin na nakasingle, magpagas na rin po tayo. Kasi lalo na pag ang dadaanan nating lugar, bote-bote na, ibig sabihin, senyales po yun na wala na tayong madadaanan gas station. At lalo na pag madaling araw, kadalasan pag province sa biyahe, sarado ang mga gas station. Kaya makabubuti na pag naggas sila, maggas na rin po tayo para hindi tayo makajahe sa ibang kasama natin. May dala rin single lang motor. At yung ika-4, ito nga, mag-ingat sa kalsada. Saan po ito? Sa malakas ng hangin at yung mga lubak-lubak na kalsada at yung maputik, may bakal, something, unahin natin dyan yung lubak. Pagka lalo na yung Lucena, napakalubak, ang daming nasushoot ako sinusundan, mga kasama namin na nakasabay namin nag-rides. Yung isa yung parang motor star yata yung na-shoot sa lubak, sa Lucena. Diyos ko, ilang gewang ang inabot niya. Dahil pag iwas niya sa isang lubak, pagkanan niya, lubak pa rin. Ganun po kagrabe yung kalsada sa Lucena. Kaya sa mga tatakbo ng papuntang Atimonan o kaya Pabicol o Gumaka, Quezon, pag-ingatan niyo po natin yung kalsada ng Lucena. Napakalubak po, grabe. At bukod sa lubak, may mga mabuhangin at maputik. Si Alan na naka-raider sa amin na 150, gumewang siya dun sa maputik at mabuhangin na kalsada along sa Lucena nga rin po. At paglabas namin ng Lucena, ako naman may bakal na flat na siguro ganyan ang lapad niya at mahaba.
napakanan ako doon dahil may sinusundan akong tricycle. At pagkanan ko doon, gumewang din po ako. Napakadulas po pala yung bakal na ganyang kalapad, yung parang plancha, napahaba sa gilid ng tulay. Kaya kung maaari po, wag nyo pong dadaanan pala yun, yung mga bakal na gayon. At baka masemplang po kayo. Kasi yung kwento nga ng isang kasamahan namin na nadaanan niya yon na nauna sa amin, nasemplang sila doon. Papunta silang Bicol. Kasi doon nga sa mga lapad na parang plancha na yon. Napakadulas po pala nun. Kung maaari, iwasan ho natin yon. At isa pa, yung pagdating namin ng Gumaka, Quezon, sa gilid ng, tawag ito, yung sea dike, yung dike ng dagat, ang lakas po pala ng hangin doon. Dahil syempre, open area, una, kabahayan ang dadaanan ninyo, sa side na to bahay, paglagpas mo, sea dike na pala. Ang lakas pala ng hangin doon. Kaya medyo tigasan nyo po yung paghawak ng manibela. Lalo na po ako, Honda Beat ang dala ko, napakagaang na motor. Halos natatangay ng hangin, naggewang kami mag-ama na naman. Bukod dun sa bakal na plancha na mahaba, sa hangin naman, gewang din po ako. Dahil ang lakas talaga ng hangin doon sa tabing dagat. Biglang mag-o-open na pala paglagpas natin sa kabahayan. Kaya pag-ingatan din po ninyo yung lugar na yan kasi open area na po. Yung papunta na ng Gumaka, Quezon. Tapos, ikalima, yun, i-appreciate ang lahat ng mga nangyayari. Kung sabihin natin ganyan, na lubak, hangin, ina-appreciate ko pa rin po kasi charge to experience na lamang po. Kaya siguro sa susunod na pagtakbo namin dyan, o kaya sa mga tatakbo dyan, papuntang Gumaka, iba yung pag-iingat po. Kasi, mahirap man talaga yung daan, pero at least natututo tayo kung paano depensahan yung kalsada at hangin na tatahakin natin. Sama na natin dyan yung pag-akit namin ng bundok at pagpunta namin sa dagat. Kahit nasabihin natin yung dagat ay maburak, naligo pa rin kami mag-ama. Bakit kanyo? Kasi sa Maynila, dito, o kaya sa Bulacan na ito, wala naman akong dagat. Kaya kahit sabihin natin maburak yung unang hakbang namin dun sa yun nga, sa Barangay Hagak-Haking, yung dagat na yon, along ng mga bakawan, ay in-enjoy pa rin yung mag-ama. Ano lang naman siya, maburak sa umpisa, medyo brown. Pagdating dun sa may bantaron, napakaganda na ng dagat. Kaya minsan nagwi-wish ako na sana mag-GoPro tayo na sa future para yung mga nakikita naming mag-ama, ayan, sa along na dagat, o kaya ano pa man, mapicturean natin. Hindi ko kasi may lusong itong cellphone ko dahil alam nyo na, hindi naman waterproof ang cellphone. Paano pag nabasa? Di ba? Goodbye Android na. Kaya yun, yung kinukwento ko na lang sa inyo na paglagpas namin doon sa Maburak, ay napakaganda. At ang sarap ng dagat, naghahalo yung lamig at init ng dagat. Sarap maligo. Bagamat isang oras lang kami naligo nung araw na yun, ni-enjoy namin mag-ama. Kasi, kumbaga, nandun na rin lang kami sa lugar ng Barangay Hagak-Haking, ay hindi na yung mauulit halos. At kung maulit man ubili yung ibang rides namin, iba kasi ibang lugar na po. Kaya yun po, kung dadayo ka sa lugar, i-enjoy, i-appreciate nyo na ho yung lugar na yan. Kasi malamang hindi na maulit kasi sabi nga, lilipat kami doon sa magandang dagat. Pero pag uwi, mga pagod na sa kalalakad ng bundok, akit baba ng naog, akit panaog, hindi na naulit, nagsitulog na lang. At pagtulog, pagising, takbo na kami pa uwi. Ganun na nangyari. Kaya nagpapasalamat ako at naligo na kami mag-ama. Kasi kung hindi, malamang hindi namin naranasan ang pagligo sa, Barangay Hagak-Haking, Gumaka, Quezon. Kaya kumbaga may mga oportunidad na dapat ginagrab na natin kaagad. Kasi baka bukas, hindi na natin maranasan. At ayan, yung ika-anim, ito. Magpasalamat tayo sa mga taong nakakasalamuha natin. Kasama na dyan yung tindera, mga gasoline boy,
at mga tao na tutuluyan natin sa lugar na pupuntahan natin. Bakit kasi, halimbawa, tindera, di ba nagugutom tayo sa daan? Kung wala yung mga tindera at mga kainan, saan tayo kakain? Lalo't kung wala tayong baon. Di ba? Nung araw na yun, tumakbo kami, wala naman kaming baon dahil marami daw madadaanan na kainan. Kaya, pasalamat tayo kung may makakainan tayo sa daan at makakapagpahinga pa rin tayo doon sa kainan. Di ba? Sa mga gasoline boy, salamat din nung tayo kasi kahit na madaling araw, nagsiserve sila sa atin. Paano kung wala yung mga gasolinahan na madadaanan na yan? Paano tayo tatakbo pagka konti na lang ang gas natin? At ayun, lalo na yung tutuluyan natin, mga kamag-anak nung kasama natin sa nabuhay o kaya kamag-anak ng kaibigan natin, magpasalamat din po tayo sa kanila kasi isipin nyo, nung dumating kami doon, grabe yung pagod nila. Pagdating pa lang, luto na. Hanggang sa hapon, luto na. Kinabukasan, luto na naman. Tapos sila pa naghuhugas sa alos na ibang mga plato. Diba ba? Kaya kung para sa akin, no, kung kaya rin lang natin silang tulungan, tulungan po natin sila. Kasi hindi ko matutumbasan yung pagod nila. Kumbaga, dumayo tayo doon, nananahimik sila, tapos mapapagod sila ng ganun-ganun lang. Kaya kung maaari, tulungan din po natin sila sa gawaing kusina o kaya kahit sa pag-iigib na lang, nakakayaking tulong na po sa kanila yun. At ikapito, magpasalamat tayo sa Panginoon Diyos Ama dahil unang-una, touchdown gumaka at touchdown bahay. Alam nyo, sa bawat pagpihit ng manibela namin, lagi ko nagdadasal talaga sa kanya kasi pag-aari niya ang lahat ng bagay. Kaya siya ang makakapagbigay sa atin ng lakas, kaisipan, at hindi niya tayo pababayaan. Kumbaga, aalalayan niya tayo sa kanyang mga kamay para ligtas tayong makarating at makauwi. At kung ano man ang makikita natin doon, ipagpasalamat natin talaga sa Panginoon Diyos. Wala talagang pangit. Sa ibang tao, pangit. Pero ako, minsan nga tinanong ako sa pilahan, pagbalik namin, pagbiyahe ko. Just, anong masasabi mo? Pangit ba o maganda? Sabi ko, sa akin wala namang pangit o maganda eh. Unang-una, yung lugar doon hindi naman natin pwedeng ilipat sa lugar ng Novaliches o kaya dito sa Bulacan. Ang maganda kasi doon, unang-una, yung sariwang hangin. Dito kasi, di ba, polluted na ang hangin sa Manila at itong Bulacan. Lalo na to sa amin dito, may mga factory ng semento. Pero doon, napaka-fresh ng air. Lalo na nung naglalakad kami sa bundok, papunta sa dagat. Sarap ng hangin eh. Iba talaga ang hangin ng probinsya. Yun ang number one na kayamanan doon. Kaya minsan, yung mga umiidad dito, di po ba, sa Maynila, sabihin natin Novaliches, lumilipat na ng Bulacan, ay ng provinces, something na gano'n. Na, ayan, kagaya niyan. Ang magulang ko nga nasa Mahihay, Laguna na eh. Kasi nga, kung nandito yung mga magulang ko, baka mahina na yung mga yan. Isa kasi sa nagpapalakas ng katawan ng tao ay yung sariwang hangin. Samahan mo pa ng mga sariwang gulay at sariwang mga pagkain. Lalo na dyan sa Gumaka, laging fresh na isda naman ang nakakain nila. Bukod sa sariwang hangin at sariwang buko, sariwang gulay at puro sariwa eh. Iba talaga yung pagkain ng sariwa. Napaka mananamis. Kahit yung talong na kinuha namin, inani namin. Ang sarap eh, pinrito. Tapos inulam namin. Ang sarap. Bagamat mauulam din natin dito yun, pero iba pa rin talaga. Yung bagong pitas talaga na gulay. Kaya yun, pinagpapasalamat ko talaga sa Panginoon yun. At niligtas nga kami. At nakatikim pa kami ng mga sariwang isda. At yung kambing nga rin eh, nakinatay dun eh. Pinagpapasalamat ko pa rin. Wala akong masasabi sa pagkain doon. Napakasarap dahil yung nagluluto sa amin, si kinakapatid ni Boy Boy. Shoutout sa iyo, kinakapatid. Ang sarap mo magluto. Ikawalo, ayun nga, yung ikawalo na ilagdag ko na pala. So, nasama na pala sa pampito yung ikawalo. Ayun nga, sa pagkain, tikman lahat ng pwedeng kainin. Diba? Dahil sa Maynila, wala naman yung mga ganong uri ng pagkain. Kagaya nga nung kakao, nung tikman namin, ang sarap pala nung kakao pagka yung
marami kang kinakain na. Parang candy na siya. Ang lasa niya talaga ay parang guyabano na pinaliit. Ganon. Usapang pagkain. Wala akong masabi sa pagkain. Sa gumaka. Ang sasarap. At yung ika-siyam, kung may mga kamag-anak kayo madadaanan, daanan nyo na. Kagaya ko, nung pauwi na kami, humiwalay na kami sa Lucban, Quezon dahil pumunta na lang ako sa magulang ko, sa nanay, tatay ko, sa kapatid ko. Dinaanan ko na sila ron at nag-spend ako doon ng 2 tulog. Kaya kung may madadaanan kayong kamag-anak sa long ride nyo, pwede naman tayong humiwalay sa ating mga kagrupo para pasyalan na sila. Unang-una, kagaya niyan, ang layo ng mga kamag-anak natin, daanan na natin sila. Iba yung ningning ng mga mata nila pag nakita tayo ng biglaan. Kumbaga, surprise visiting. Hindi may paliwanag eh. Isa sa rin sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon yon at nagka-Honda Beat ako, bagamat hulugan pa, 10 months pa lang, pinagpapasalamat ko yun kasi napapasyalan ko yung mga dati kong hindi napapasyalan. Napupuntahan na yung mga yung mga dating hindi napupuntahan. Kaya minsan, nagpapasalamat ko sa Panginoon at nagkaroon ako ng ganyang motor na kahit sabihin nating maliit, Honda Beat 110 lang, nakarating na siya ng Mayhay Laguna, Calamba Laguna, Dingalan Aurora, Baler Aurora, at Gumaka Quezon, at dumaanan ulit ng Mayhay Laguna. At nakarating na nga rin pala to ng Pampanga. Sa mga tuwid, 7 na lugar ang tinatakbo niya. Sama mo pa dyan yung Tondo, Pasig, di ba? 2 balik na rin ng Pasig, ano pa ba? At marami pang iba na malalapit na lamang dito. Sabihin natin 10 na ang nararating ng Honda Beat. At pinakamasayang pinuntahan ng Honda Beat na yan ay yung Baler Aurora. 10 hours and nahap. 10 oras kalahati namin tinakbo. Kaya enjoy lang po natin yung buhay. Sabi nga nung minsan nagiinuman kami, nag-enjoy ka nga, hindi ka naman nakakapag-ipon. Minsan sabi natin kung nag-enjoy ka, nakakapag-ipon ka pa, di mas maganda, di ba? Pero kung nabubuhay ka, ine-enjoy mo na yung kapaligiran, okay lang naman din po. Minsan talaga, wala naman talagang maiipon. Sino ba talaga ang nakakapag-ipon? Di ba? Nakakapag-ipon ka nga, nasa ospital ka naman, di po ba? Pero siguro, paghandaan natin yung pag-iipon nga na yan para sa ating pagtanda, para pagtanda nga natin, hindi tayo maasa sa ating mga anak. Pero hanggat malakas pa naman na tayo, enjoy lang po natin yung buhay. Gaya ngayon, no? Medyo sabihin natin nalulungkot ako dahil may sakit na naman ako. 2 days na ako hindi nakapasada. Pero ganoon talaga, siguro may purpose yung Panginoon. Kaya na siguro ako binigyan ng sakit ngayon para ilayo rin ako sa anumang uri na aksidente na maaaring mangyari sa kalsada. Kaya siguro may sakit, wala, may sakit, wala. Pinagpapasalamat pa rin natin sa Panginoon yan kasi siya naman ang nakakaalam kung ano ang nararapat para sa ating buhay. Kaya siguro pag may takbo, kaya pa takbo ulit. Yung mata ko kasi ang iniinda ko na Kaya baka medyo matagalan siguro ang iba pang takbo ng sobrang layo kasi nga itong kanang mata ko dapat nang ma-opera. Kaya siguro may sakit ako iniinda ko na naman siya. Nagbe-blurred yung kanang mata ko. Pina-check up ko na to noong December 9 sa Sarmiento ENT sa Novaliches. At ang decision niya nga ay dapat nang ma-opera. Kaya siguro pag nakabiyahe na ako ulit sa mga sunod na araw, tutukan ko na para makaipag-ipunan na yung pagpapa-opera ng kanang mata. Para maisama ko kayo sa mga iba pang takbuhan ng long rides. Kaya muli po, salamat sa inyong pakikinig sa Kwentong Gumaka, Quezon. Ganyan, nag-list down talaga ako para kumbaga organize yung babangkitin yung salita. So, paano